magandang umaga sa inyong lahat. Nakapagkape na kayo? Okay na? Ha? Mukhang umepekto na ang kape. Welcome sa programang Bawal ang Pikon! Thank you. Sabayan po tayong napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 at napapanood din tayo sa ating live stream sa pamamagitan po ng ating untvweb.com at ganoon din sa ating Facebook Live at sa atin din pong 1,360 satellite monitoring centers. Mamaya ay makakaugnayan po natin yung ilan sa kanila para makapagbigay din naman ng kanilang mga katanungan. Dahil ngayong araw, kagaya ng aming pinangako sa inyo, sunod-sunod na mga araw po ito na aming binibigyan ng pagkakataon yung ating mga tumatakbo sa national position. Mapa-oposisyon, mapa-administrasyon, mapa-independent o anuman ho ang kanilang daladalang political party. Ang sa atin po ay mabigyan kayo ng idea, sino-sino nga ba ito hong ating mga kandidato na ito sa pagka-senador at na kayo po ay makapamili ng tama. Malaman ninyo yung kanilang mga plataforma at ganoon din naman ay maintindihan ninyo kung ano yung ibig nilang mga isulong na batas kung sakasakali at ang kanilang mga paninindigan sa iba't ibang mga issue na maaaring sinasang-ayunan ninyo o kaya naman ay hindi ninyo sinasang-ayunan. Pero mas maaga ho ay makakagawa na kayo ng inyong mga listahan kung sino ba ang inyong iluluklok sa upuan doon ho sa ating mga senador na ngayon ay naghahangad ng inyong boto. At ang ating pong panauhin, dati nang nanungkulan sa pamahalaan bilang Undersecretary ng Department of Education. Ngayon pong 2019, sa Senado naman niya nais na sumubok at dalhin yung kanyang mga advokasya. Pero ano ba ang mga plano niya at gusto niyang magawa sa Senado kung sakaling siya ay palaring manalo? Panoorin niyo muna po ito. Defend the country, protect the people, and support the president. Ito ang ilan sa mga pangunahing layunin kung kaya't naitatag ang Citizen National Guard o CNG sa pangunguna ni Department of Education former Undersecretary Antonio Butch Valdez. Kaugnay nito, sinasabing layunin din ng naturang kilusan na manindigan at harapin ang ilang mga suliraning kinakaharap ngayon ng bansa. Tulad na lamang ang pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas hinggil sa isyu ng West Philippine Sea. Dagdag pa rito, pinaiigting din nila ang pagbabantay laban sa mga teroristang nagnanais sakupin ng Pilipinas. Isa rin ang katipunan ng demokratikong Pilipino sa mga kilusang itinatag ni former Secretary Valdez noon pang taong 2003 na sa kasalukuyan ay kilala bilang isang political party na ang layunin pa rin ay bigyan ng suporta ang punong ehekutibo sa mga programang kanyang isinusulong. Ayon din sa kanila, naitatag umano ang KDP dahil ito ang sinasabing magiging solusyon upang baguhin ang landscape ng politika sa bansa at wakasan ang matagal ng issue ng political dynasty. Maliban sa mga ito, isinusulong din ng kanilang partido ang suspensyon ng implementasyon ng Electric Power Industry Reform Act o mas kilala bilang EPIRA Law na sinasabing pahirap umano sa mga mamamayan. Sa lahat ng mga ito, nakasentro pa rin ang kanilang plano at programa para sa mga Pilipino, partikular na sa mga mararalita. Sa kanyang laban ngayon para sa posisyon ng pagkasenador, paano niya ilalatag sa mga mamamayan ang lahat ng kanyang mga plano at adhikain sakaling manalo sa darating na eleksyon? Hanggang saan kaya niya kayang suportahan ang mga programang ginagawa ng Pangulo? Magiging bentahin niya kaya ito upang makuha ang suporta ng taong bayan? Para po ipaliwanag sa atin ang ilan sa mga plataforma na daladala niya at ang kanyang kaisipan ay inyo kong mapakinggan. Let's welcome to the program former Undersecretary of Department of Education and now senatorial aspirant for 2019 elections, Professor Antonio Butch Valdez. Welcome. Salamat po sa pagpapaunlak. Isa pong karangalan na mabiimbita dito sa inyong
Napaka-popular ng programa. Salamat po. At Kuya Daniel. ngayon ay hindi bilang USEC namin kayo makakasama dahil in the past ay nakakasama din naman namin kayo sa pagtalakay Right. ng iba't ibang mga bagay. Pero ano ho ba ang inyong naging deciding, parang yung point na nag-decide kayo to run? Unang-una, kung makikita niyo po yung aming mga kasama sa partido, itong mga tatakbo, tawag namin po namin sa sarili namin, Magnificent Seven. Kami po ay nanggagaling sa iba-ibang mga kilusan. Different movements. No? We mentioned Citizen National Guard, but even before that, we have Save the Nation, Solidarity for Sovereignty. These were all just movements. Trying to get advocacies para maengganyo ang mga tao at maturuan kung ano mga issue na dapat natin malaman tungkol sa ating, hindi lang sa pamahalaan, kundi sa buong bayan. No? Kontento na po kami noon na nagtuturo sa ating mga mamamayan. Ngunit ditong nakaraan taon, nung nakikita po ng mga iba-iba naming advokasya at mga membro na itong mga politiko patalon-talon sa mga partido at mga partido, mga politiko naghahanap kung sinong may pera o kung sinong popular, sino magtataas sa kamay nila. Ang halos kilabutan daw po yung marami sa aming mga members na eto na naman kami. No? Pareho na naman at malamang baka bumalik tayo, maski na meron tayong konting improvement, baka bumalik po tayo dito sa problema natin sa droga, terorismo, at lahat ng mga sumisira sa ating lipunan. Tapos, nagkaroon po kami ng membership meeting at halos lahat po sa kanila sabi, tama na itong pagdadakdak natin. At ang kinakailangan po natin, sabi nila, imbes na nanonood tayo sa electoral process, dapat natin ma-realize na nandun tayo sa loob ng arena, pinaglalaban natin ang bayan natin at ang ating mga mamamayan. Because it seems na yung pong mga advokasya namin ay hindi pinapakinggan, lalong-lalo na itong mga iba-ibang politiko na pangsarili ang kanilang layunin. At paano natin alam yan? Nakikita po natin kung anong nangyayari, di ba po? Puro mga dynasties, ginagawa nilang negosyo ang pamumulitika. Mga miyembro ng kanilang pamilya hindi na umaalis sa posisyon para silang nagre-rego doon. Tapos ang paggamit ng mga pondo ng gobyerno, no? Pagbabayad sa kanilang pagbibigay ng suhol para maitulak yung kanilang gusto. Kailan lang natin nakita nung tinanggal nilang isang Chief Justice at ginamit nila yung pondo ng malampaya o kung ano man, no? Para lang tanggalin yung tao dahil yung tao, siya po yung namumuno ng hudikatura noon na nagbigay ng lupain ng mga Aquino at Cojuangco sa mga magsasaka. At tama naman yung desisyon niya. Pero dahil tinamaan ng negosyo ng dating presidente, minarapat niyang tanggalin siya at gumamit ng bilyon-bilyon para suhulan yung mga kaalyado nila para tanggalin yung tao. This was a travesty of justice, and this has not been addressed by the present administration. No? But you are a supporter of President Duterte, hindi po ba? Our support to him is up to the extent that he is a duly elected president. No? But it stays there, and to that effect, I must add that I and many of our members still believe on his sincerity, that he wants to do right, and his courage to try to do right.
But that support is up to there. Our reservation is that his members of the cabinet, mga miyembro po ng kanyang kabinete, ay hindi po pareho ang kanilang nasa loob. So naniniwala kayo marami sa miyembro ng gabinete ni Presidente Duterte, bagaman siya ay sincero, marami sa kanya mga miyembro ng gabinete hindi sincero. Hindi sincero. Ang puso nila wala sa kapakanan ng taong bayan. So maraming naniniwala ba kayo maraming corrupt sa miyembro ng gabinete? Mayroon malaking corruption na nangyayari. At hindi lang yon, ang isa sa mga sinasabi natin, matapang yung ating presidente. Pero yung tapang na yun ay hindi na naililipat sa kanyang miyembro ng kabinete. Sa palagay po namin, pag gumewang ang popularidad ng presidente, silang mauunang aalis. Na they will jump ship and abandon him. Kayo ho'y naniniwala din na malaki ang dayaan na nangyayari sa eleksyon. Kasi si Attorney Glenn Chong is also with you. Kasama po namin, yes. At isa yan dito sa tatlong campaign issues namin, no, the electoral fraud. Maski alam namin na merong Smartmatic and Comelec collaboration for cheating. No? Alam na po natin ng lahat yan, maski na sasabihin, saan buwang preba mo? We don't even have to prove it. You know, absence of evidence is not evidence of absence. No? So naniniwala kayo na merong pagkakaisa ang Comelec at Smartmatic na magsagawa ng pandaraya? Ganun ba? Yes. Paano ho yan ngayon? Sila ang nandiyan dyan at kayo tumatakbo and this is an electoral process na manned by Comelec and also technically speaking ay nandiyan dyan po ang Smartmatic. Yes. Well, kanya po alam natin ang difficulty of us getting into the picture. Unang-una po, nasa saligang batas natin na dapat magkakaroon tayo ng eleksyon. Meron pong mga iba, dahil wala na silang paniwala dito sa ating sistema, gusto nila mag-RevGov. No? Kami po hindi ganyan. No? Ang amin pong paniwala, meron tayong saligang batas, dapat itulak natin yan at gamitin natin lahat ng posibilidad sa proseso para tanggalin ang Smartmatic. Ang Smartmatic po ay isang dayuhan na korporasyon. Dayuhan na korporasyon, bakit po sila binibigyan ng responsibility na pumili ng ating mga liderato? Having said that, Professor, ang open kayo na gusto nyo tanggalin ng Smartmatic. Open kayo na kinakalaban ninyo yung ginagawa ng Comelec dahil nakakakita kayo ng malawakang pandaraya. And eto kayo ngayon, nagpapailalim kayo sa proseso na controlled ng Comelec. Kumbaga parang, paano ho mangyayari sa inyo dyan? Ang punot dulo dyan, kuya, ay naniniwala kami hanggang ngayon sa taong bayan. What do we mean? No, but that will not be, yes, but that will not be translated. Halimbawa, naniniwala kayo sa taong bayan. Iboboto nila kung sino yung nakikita nilang tama. Pagdating naman doon sa magbibilang ng boto nila, gagawa ng report, hindi nyo pinaniniwalaan dahil sinasabi nyong nandanay. Tama. Tama po yung punto nyo yun. Pero meron po akong isang punto na hindi po natin pwedeng ipagkaila. Yan pong sistema yan, ang nag-elect sa ating Pangulo. At meron pong may hawak ng Smartmatic at Comelec noon nung tumatakbo siya. Ang nangibabaw po sa aming palagay, ang taong bayan at tinalo nila yung Smartmatic. Paano nilang tinalo yan? Siguro dahil sa overwhelming support that the President was given by this. But meron po tayong isa pa rin katulong dito, ang ating Panginoon. At hindi po natin pwede tanggalin. Hindi po ako nagre-religious whatever, pero hindi po natin pwedeng tanggalin ang impluensya ng ating Panginoon dito. No? Tayo po sa Pilipinas ay madasalin tao. At lahat tayo, pati na Muslim, we're looking at one God. No? We praise Him in different ways, but we're looking at one God. And
I believe, and we believe in our party, that this God has been doing certain things to direct our country towards a certain path na hindi natin mapaliwanag sa sarili natin. Pati na rin yung mga ginagawa ng presidente. Minsan, yung mga ginagawa ng presidente ay medyo nakakagulat. At kung tayo, parang hindi natin gustong marinig. Pero ang hinahanap po natin yung epekto at ang ginagawang epekto ng kanyang sinasabi para sa pangkalahatan. And that's the reason why nag-try kayo ngayon na tumakbo. That's why. Pero ayaw nyo, na sinasabi po ninyo, na parang mag-put up ng isang revolutionary government or things to that effect. Yes. Pero nagtayo kayo ng Citizens National Guard. Yes. Hindi ba parang vendetta group ito? Hindi po. Oo. Yung Citizens National Guard, ang una pong layunin nun, kasi nag-worry kami about the president. Not for himself, but for the country. Sabi namin, ang daming ginagawa ng presidente na nag-create ng matinding kalaban. Terorismo, komunismo, drug lords, right? And then conspiracy of so-called yellow tards. Meron pa tayong makalaban na CIA. Yung mga gustong gumamit sa Pilipinas na gawin base militar laban sa China. Itong lahat na ito ay enemies of the state. And they're very strong and they have a lot of resources. It's quite easy if they really planned and colluded to get rid of the president. Now I ask, if the president is killed today, what will be the situation of our country? Mabigat po. The common answer is magulo. Why? Because itong mga nagpapanggap na vice president ay hindi tatanggapin ng tao. At yung militar po ang andyan. Ang kung saan pupunta yung tao, doon pupunta ang militar. Pero ang kaguluhan na mangyayari, tuloy-tuloy yan. Dahil nga yung mga terorista makakagawa ng kanilang gusto. The communists can also do what they want because there is chaos. It's an environment of chaos. And so you put the Citizens National Guard. Yes. The Citizen National Guard was organized in 2017. Sino po mga Not members for niyan? politics. Apo. Not for our politics. Kundi para lang malaman ng tao na pwede tayong magsama-sama kung may mangyari sa ating liderato. Basta ang layunin natin, simple lang, para sa bayan, protection of our Filipino people, and supporting a duly elected president. Kung wala tayo nun, the ideas that we can put up to continue to keep our sovereignty intact can be made. Bakit po Citizen National Guard? Kasi po yung Citizen National Guard is made up of all the major and important sectors of our society. Hindi naman gano'ng karami yan, pero ang membership po namin about 25,000. Meron po tayong mga retiradong militar. Meron po tayong Muslim sector at professional sector. Marami po yan. And this is armed? No arms. No arms. No. But ang sinasabi natin, but when you, alam mo ang pinakamalakas na armas, isang pag-iisip. A good idea. This is what makes a strong movement. A good idea. You can have 100,000 people in the streets without an idea, and they will fail. But one person or a small group of persons with the right ideas for the country can succeed, and they will make history. So hindi po ito parang vigilante group, ha? No. This is what some major media institutions wanted to point us, wanted to impress on the people that we were that. We were like a vigilante group or something like that. No. These are just Filipinos. And we say we will defend our country, the integrity of our sovereignty, and even lay down our lives for it. Yung pong laying down our lives for the country,
Importante pong idea to. Hindi po ibig sabihin nito na magkikipagpatayan tayo. That's not what we mean. The soldiers, that is their role. They go to war for the country to lay down their lives. But now, even as they are no longer soldiers, they're retired, sabi ko, I asked them, ang ibig ba sabihin na tapos na yung inyong oath? No? Hindi po, sabi nila. Because that oath goes with us for as long as we're citizens of the Philippines. And it is exactly what we want to ask the people to do. When you say you are a citizen of the Republic of the Philippines, it is incumbent upon you to defend that republic. Hindi lang po sabihin natin dahil sa pagmamahal sa bayan. I explain it in this way, if you would allow me. Yung pong mga anak natin, pag makikita natin tumatuwid sa daan at tatamaan ng isang truck at nandun po tayo, halos gusto natin, itulak natin yung anak natin maski na tayo na ang mamatay. Tayo na masagasaan. Bakit po? Kasi mahal natin yung bata. At bakit mahal ang bata? Dahil instinctively we know that the future of that boy is going to be lost. Dahil mamamatay. Kung meron po kayong bahay at pauwi kayo at pagpasok nyo sa bahay nyo, nakita nyo na meron lumalapastangan sa inyong anak. Ano po ang immediate reaction ninyo? Maski na toothpick lang ang hawak nyo, susugurin nyo yung taong yon at susubukan nyo saksakin to defend what? The future of your child. That love for your child and our love for our children translates into love of our country because that's the future. That is what we mean when we love our country. And this is what we want to impart when we say, hanggang ang buhay namin. When you say you defend your children and your family with your life, you're actually, if you put it all together for the Filipino citizens, you are actually laying down your life for your country. Yes, Prof, following your argument and following your explanation po, so you will also be willing to raise arms. Kasi sabi nyo nga, pag nakakita kita ng kahit toothpick lang gagamitin ko. Kung may baril pa ako, di mas lalo ko nang gagamitin. Kung marunong kang bumaril. Marunong kang bumaril. So the more, if you're going to translate that to the love of the country, so your group now is also willing to raise arms to defend yung ng country natin. Of course, against the enemies of the state. Exactly. Who are trying to destroy your country. And we know that there are. There are. Oo. And they're trying to destroy in effect, your population and your family. Yes, right? and we know that they are armed. Yeah. It is our duty to defend them. So, and we know that they are armed. They are armed. So, parang sa isang intelihenteng hindi ka naman pwedeng i-defend ko ng, alam mo na, toothpick lang ang dala-dala ko. Oo. So, dadala ka din ng armas. Well, nasa atin po yun. How we want to defend our country will be up to us. No? We're not going to say, mag-armas tayo lahat at patayin natin lahat ito. But that's tantamount to saying na arm yourselves as well. In different ways. Alam niyo po, like I said, even ideas can be the greatest weapon, right? Guns can also be a weapon, but ideas might even be a stronger weapon. Oh, but it will be stronger if you put both of them. Yes. Diba? So, ganun yung diba? You have the idea and you have the gun. Totoo yan. Pero ngayon po, hindi po natin pwedeng kasi you will be insinuating rebellion. Exactly. Not only that, we are still in a situation na merong kapulisan, merong army, na yan ang nabibigyan ng responsibilidad. But you're not against the state naman di ba? Hindi naman ang kalaban yung gobyerno. Ang kalaban natin, yung kalaban ng of the state. So, vigilante nga kayo. Hindi naman. Di ba ganun? Hindi naman. Kung tatanong ko din sa'yo, kung agree ka na ito yung enemies of the state, itong sumisira sa pamilya nyo,
Siyempre, sasabihin mo, enemies ko din yan. At kung sisirain nila yung amin, ang pamilya ko, ang aking community, ang aking bayan, no? It's our responsibility to defend it. So paano nyo po ngayon dadalhin ito sa... Kasi parang nakita ko ngayon, sinasabi nyo nga kanina, nanalo si Presidente overwhelming eh. Para talagang makasigurado kang mananalo, dapat overwhelming yung boto mo, yung pagsuporta ng mamamayan. Paano nyo magagawa ngayon na kayo ay makakuha ng overwhelming na boto para at least kung dayain man kayo, hindi mananalo yung mandadaya sa or mahihirapan at that? Ganito, nagkaroon ng development sa mundo na tinatawag na internet, social media. At para bagang nabigyan tayo ng isang avenue no, to address and talk to our people directly. Ito pong mga mainstream media, sila po ay owned by certain interests. Not only are they owned by certain interests, karamihan po sa atin sa mainstream media ang nakikita ay meron palaging kinikilingan, may anggulong linalabas at lahat na. But you're just to remind you, nasa mainstream media kayo. Yes, yes. Kaya kayo nandito dahil wala akong kinikilingan. Dahil kung nandito, kung may kinikilingan ako, wala kayo dito. Wala ako dito. No? Pero kung minsan, hindi ko naman, kanya po ako, nung tawagan ako ng UNTV, wala po akong hesitation. No? At respetado ko po ang inyong stasyon at kayo po. Salamat po. But nakikita po natin. Nung nakikita din ng So, ang target nyo ngayon is social media talaga. Tsaka, hindi masyadong kasing laki din ng expenses. Yes. Makakalabang ka ng patas sa... Isa pa, alatang wala kami talagang pera. No? At tuwing ipinapaliwanag ko, minsan baka corny sa iba, pero sabi ko, anong kikilingan kaya ng bayan? No? Yung pera, pero walang plataforma, o yung ideya that merong epekto sa kinabukasan ng inating mga anak. No? Ano ang talagang kikilingan ng tao? Sa akin po, napatunayan ni Presidente, nung sinabi niya, papatayin niya ang mga kalaban at ang mga drug lords at kung sino-sino naman na enemies. No? At agad-agad kumagat yung ideya na yan sa taong bayan. Nakita nila sa kanya, siya ang sosolba dito sa problema namin sa aming barangay na meron mga namumunong mga drug pushers. No? At mga anak namin, hinihila nila sa mga kalokohan. Ito ang lulutas sa amin. At talagang, maski pa paano, almost blind support that they gave him. No? So he became a phenomenon. Naging miracle siya. No? Ako, isa na doon sa taong nagsasabi, ayaw siguro maging presidente nito. Okay. Ang problema po, bakit? Bakit siya naging presidente? Because we were looking at the president from our eyes and not from the eyes of the masa. The masa had a different view of him. We had tayong medyo edukado at pag nakakarinig tayo ng pagmumura, ayaw natin. Di ba po? Pero si Attorney Gadon, panayang mura dun sa nakakita ko na. No? Sabi ko, alam kaya to ni Professor Butch Valdez dahil nagmumug ng mura, minumura ako, Melek, at saka, ay, SWS ba yun? Oh. Alam niyo po, bibigyan ko na ng konting, I will explain it. Kami po ay we're 7 coming from different backgrounds and different, and kanya-kanya pong style, no, katulad natin. Hindi, sino naman ako magsasabi kay Gadon, huwag ka naman magmura. No? Sino naman ako magsasabi sa presidente, huwag kang magmura. Hindi po ba? No?
Pero yung ating pinaniniwala at saka style natin, gamitin natin. Kung sa kanya, epektibo yan. Bakit kami magkasama? Lahat po ng sumasama sa partido, take the oath. We list down our platform, our ideas, especially the 3 main issues that we will bring up in the campaign. And then you take the oath that you will push this. And if at any given time, these ideas are not pushed by you or contradictory, the board unilaterally can expel you and we will make it public. No? That is the threat we have because we want to stay together on the basis of ideas. Isa pong aming parang motto, no? We are a party of principle and not of convenience. We are a party of ideas and not personalities. No? At dito po namin palagi sa aming meetings, pinupukpok, huwag niyong kalilimutan to. The fact that we are a party. Ito po ang sinasabi ko publicly. We are the only party now that can claim of a solid platform of government. Hindi po kami magpe-presidente. Partido pa lang kami pang Senado at mga iba kung may Congress kami at local government. But we believe in certain ideas as a platform. No other party right now can claim a solid platform. And if there are, I, as the head of KDP, want to challenge them into a debate at pakitaan tayo ng plataforma sa ekonomiya, sa agrikultura, sa edukasyon, sa foreign policy, social welfare. No? All of this, we have specific. You must remember, we come from movements that have been there for years. And we've been talking about this, itong solusyon para sa ating bayan. At yung movements na yan, ang nagbigay sa amin ng kakayanan at pag-uunawa ng napakaraming problema natin dito sa ating lipunan na 30, 40 years old. No? Pero nakikita niyo po ba na kulang pa yung ating mga batas para dyan? Kasi, I mean, going to the Senate, legislature po itong inyong pupuntahan. Sa dami ng batas natin, nakaramihan hindi na ipapatupad ng maayos. Alam niyo po, buti sinabi niyo yan, Kuya, etong batas, hindi niyo po nararamdaman, pero meron po tayong mga batas na isunulong ng mga special interest, pampasama ng kabuhayan natin. One clear example of this is the EPIRA law. Yung EPIRA law yan na tinawag nilang reform law on the power energy sector was one, ito po ang isa sa mga pako na inano sa atin, pinako sa atin na magkaroon tayo ngayon ng pinakamahal na kuryente sa buong mundo. Hindi po Southeast Asia, hindi Asia. The whole world, we are the most expensive in terms of electricity rates. We are paying even double that of the United States, where the United States ordinary citizen earns 30 times more than the Filipino. And yet, why is this the case? Because the EPIRA law was passed. No? And you think that it needs to be amended or scrapped? It should be scrapped, but not even before it's scrapped. We're asking the President to declare a state of emergency on the power sector. And after that, because he has the power to do that, basta specific, no? State of emergency, pagkatapos isuspend niya yung EPIRA law yan. No? At pangalawa, paghawak na niya to grant a 50% discount on all electricity rates of consumers, all consumers. May kakampi o kalaban, basta lahat. Hindi kaya mag-blackout tayo niya sa buong Pilipinas pag gano'n na nangyayari? Hindi po. Hindi po. Kasi siyempre, yung mga nagsusupply naman yan, mga negosyante, you know hindi that, po. Professor. Opo. Ang
ang nagbe-benefician po ng ating EPIRA law are about 7 or 8 oligarchic companies. They are earning about 3.5 trillion pesos every year divided among themselves. No? At wala pong plano na isususpend nila o maglulubay sila. Ang concept po nila, habang kumikita at habang nagbabayad ang tao, no, kipagkikitaan because they are just businessmen. That is how they want to rationalize it. No? Now, alam na po natin ng kuryente na pag binigyan ka na ng warning ng Meralco o kung sino man, halos hindi ka na kumain, mag-uutang ka, babawasan mo yung gastos mo sa bahay para sa buhay mo, huwag ka lang maputulan. And we are paying, we are paying about 20 to 25% of our salaries for electricity. Where in the United States, which is also having a difficulty economically, by the way, ang kanilang electricity burden is only 3% of their salary. It is an onerous law and an immoral law that was passed. And it is up to this president, if he has the courage to do it, and it can be done, to save the people from all of these difficulties. Nakaupo na po ba kayo sa presidente, I mean, to discuss this? Or nakakuha na ba kayo ng access to at least i-voice out itong sinasabi nyo na yan? Alam nyo po, meron pong mga ibang nagsabi sa akin, sinabi na nila sa presidente at binigay nila ang mga papel namin. Pero ang inyong lingkod po, hindi po kami maghihingi ng appointment sa kanya for this. We expect him to already know and understand that situation. No? And kung gusto niya talagang isolve itong sitwasyon. Ito pong sitwasyon na ito, hindi lang po sa kuryente ang problema. Kasi po, nagtulak ang kanyang economic managers, ill-advised, no, economic manager, ng train law. No? Bago po itinulak ito last year, yung first one, sinasabi na po namin tataas ang halaga ng bilihin. Kalaban nito ang taong bayan. At kinakailangan maunawaan ng presidente ito. Ayan po ang nangyari. 3-4 months into it, tumaas ang bilihin. Nung tumaas, nag-react ang tao, ang ginawa nitong economic managers na hinarap nila ang presidente. Why? Because he's popular. And they want his popularity, no, to cover up the rise in prices that they were doing and whatever solutions they were doing, which are all wrong. And I have to say this. And sabi ko, hindi mo matatanggal yung epekto nun. Maski pa paano, ang nakakaramdam niyan talagang taong bayan dahil gutom sila. Now, how does the president do it? He cannot revert back to changing the trade law. But he can help us in this other way. By declaring a 50% discount after he declares an emergency, no? And give it to all the people. Para pong, biro mo, kalahati, kung nagbabayad ka ng 5,000 isang buwan, no? 2.5 na lang. 2.5 na lang, bayad ka na. Anong gagawin po ng mga tao, ng mga oligarko, no? Dito sa, yung pong oligarko is earning siguro about probably 1,000% return on their investment. Okay, ba-brown outing ka ng ba-brown outing nun? Hindi po. State of emergency, ang may hawak po ang presidente. Okay. No? Hindi sila mag-operate? Mag-ooperate yung professional group that is running that. But as owners, iba yung owners eh. Iba naman yung mga technical people dyan eh. No? And under the control. Kung i-brown out ka, di sabotage yan and your national interest, but you can be charged with treason. No? At sa amin po, sa palagay ko po, pag ginawa po ng presidente ito, secured yung kanyang popularity. Okay, Professor, when we return, bibigyan po natin pagkakataon na ating mga kababayan na kayo ay makausap at malaman naman kung ano ang kanilang mga gustong liwanagin sa inyo. Huwag po kayo alis, babalik po tayo.
Thank you. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Thank you. Kasama pa rin po natin si Professor Antonio Boots Valdez, isa po sa ating mga senatorial aspirant for 2019 elections. Kasama natin ngayon, Prof. ang Ortigas, Pasig, si Cloyd Valencia. Magandang umaga sa inyo dyan sa Pasig. Tuloy po kayo na mapaglilingkod. Kasama natin si Professor Valdez. Okay, sandali medyo kailangan siguro maisama nyo to sa inyong legislative agenda. Pati yung ating mga connections, may problema. Sa Santa Cruz, Laguna muna tayo. Babalikan ko kayo dyan, puntahin ko lang muna tong Santa Cruz, Laguna. Si Emerson, kalahin mo, no? Nasa Santa Cruz, Laguna siya, pero siya si Lucena. Emerson Lucena. Good morning. Tuloy po kayo na paglilingkod. Nandito si Professor Valdez. Good morning po, Kuya, at kay Yusek Butch Valdez. Yes. Tungkol po sa issue ng martial law, dapat po bang ipatupad sa buong bansa ang martial law kahit wala pong nagaganap na rebellion? Ang magdidesisyon po dyan ay yung tao na binigyan ng poder at posisyon para makapagdesisyon yan. Kung sa palagay po ng presidente, kinakailangan ng martial law, ipapatupad niya yung kanyang katungkulan. Batay sa sinasabi ng batas tungkol sa Batay martial sa law. sinasabi ng batas. Ngayon, tayong lahat ay may kanya-kanya tayong opinyon. Ako din po, katulad ninyo, may opinyon tayo kung nakikita po natin yung gulo o hindi. Ang gulo po, kung minsan, hindi natin nakikita. At lahat po ng informasyon ay wala po sa atin. Ang nararamdaman po lang natin, yung nakikita natin. Pero bibigyan dapat natin ng konting trust ang ating pong Pangulo na siya po'y nakaluklok sa isang posisyon, mas nakikita niya at mas nakakasagap siya ng tunay na informasyon na kinakailangan niyang gawin kung ano man ang gagawin niya. Pag pinilit niya yung kanyang pangsarili, mararamdaman po ng taong bayan yan. No? At gagawa ng hakbang ang taong bayan dito. No? Pero ang sinasabi ko lang po, the one that makes that decision is the one that has that responsibility. Kung halal ka ng bayan at walang duda na ikaw ang hinalal ng bayan, nararapat po para sa atin, bigyan natin siya ng tiwala hanggang kaya po natin bigyan ang isang halal na Pangulo. Kung sabihin niyang kinakailangan, sabi niya, kinakailangan dahil nandun ang mga impormasyon sa kanya, let us give him that leeway. On the other hand, if in the future we see that it is just to abuse the situation, just to enrich himself, just to put down his political enemies, personal and not against the country, no? And that the people will react. They will react in elections like what we have, no? At kung dadayain po ang election para sa kanyang sarili, he is taking a risk that the people will revolt against him. No? Yan po talaga ang kanyang risk. No? At we have to give them the leeway. Isa pa dito sa kanyang mga didesisyonan, hindi lang po mailalagay sa batas yan, pero decision to defend the country. Pag meron po siyang paningin na kinakailangan niyang i-defend ang ating pong bayan dahil nga dito sa enemies of the state, itong mga komunista, terorista, drug lords at mga iba pang nag-conspire, pati na rin yung CIA. Pag nagsama po itong 5 general enemies of the state, at gugustuhin nilang patayin siya para magkagulo because sometimes a state of
chaos is the objective, not taking power itself, just to create a state of chaos. Katungkulan niya po ay defend ang ating bayan. No? Katungkulan niya po yun. At sa akin po, habang halal siya, no? At wala pong ibang nagpapalit sa kanya, no? Kinakailangan po natin suportahan at bigyan siya ng leeway, no? To function as the president of this country. No, pa kung sinasabi na may rebellion, may invasion, merong kung ano yung guide na sinasabi ng batas, ganun yung nakikita. At magdi-decide siya because he sees it in a broader perspective than... And a deeper one. Dahil hindi expose sa atin lahat, parang ganun sinasabi. The intelligence information is not necessarily public information. No? Okay, sa Cabuyao, Laguna naman tayo, si Roy Ocampo. Magandang umaga sa inyo po dyan sa Cabuyao, Laguna. Tuloy kayo, ano po may paglilingkod? Kasama natin si Professor Valdez. Good morning, Kuya Daniel, at good morning po kay Yusek Butch Valdez. Tungkol po sa BOL o yung Bangsamoro Organic Law, nasimulan na po yung plebiscite at mukhang marami pong pabor. Pero meron din pong mga ilang tutol. Ito po bang BOL ay sa tingin nyo ay magiging solusyon na talaga po sa kaguluhan sa Mindanao o kaya ay magiging simula po ng panibagong conflict dahil meron naman pong mga armed groups at ibang grupo na hindi po kasali dito po sa BOL? Salamat po sa katanungan ninyo. Kami po sa KDP and especially myself, I have always said that you cannot achieve peace by getting people to sign a paper. No? Yung paper po does not mean anything. And then the sad part about this signing that they have done is that ang kala nila magkakaroon ng kapayapaan kung 5% ng ating national budget ay ibibigay sa kanila, bibigyan sila ng pera. Ito pong lugar na ito sa Mindanao ay matagal nang binibigyan ng pera. At ang nakaraan po na patunayan na linulustay po ng mga nabigyan, itong mga dating liderato. Ang kanila pong sinasabi ngayon, baka naman ngayon, hindi gaganyan. Okay, baka naman. In other words, there is no guarantee na yan ang mangyari. Bago po natin dapat bigyan ng isang ganitong klaseng agreement, ang importante po dapat, sa palagay ko po, ang national government, tayo po, national government, mag-uumpisa at mabilis na uumpisahan ang infrastructure development ng lugar. Ang importante po dyan sa lugar na yan ay kuryente. Kuryente at marahil ang importante is the circumferential railway system. Ito pong tren na magpapaikot sa buong Mindanao at magki-criss-cross dyan sa lugar na yan. When you do that, mabibigyan ng trabaho ang tao. Tsaka pag maglalagay ka ng power generation systems, lalong-lalo na po itong maliliit, itong small and medium-scale nuclear power plants, mga tig to 200 to 300 megawatts. Ang laki pong bagay na gagawa ka ng kondisyon para marami pong mga factories ang may tatayo dyan. Pag meron na pong trabaho ang mga tao doon at hindi lang po pang service, kundi actual production of goods, food, or other areas of production. Tsaka nyo po tanong sa kanila, ito po yung BOL, no? Gusto niya po ba to? Kasi po, ang sinasabi ko, ang punot dulo nitong paglalaban na ito, it's not politics. It is the quality of life of our brother Muslims in the area. At kanya po nagkaroon yan, ang karaingan, umabot sa liderato at sinasabi na, humiwalay na tayo, secession. In order for them not to secede, government had to accommodate them by giving them autonomy.
Now, the autonomy is not enough. They said we will give them a more powers, no? More than just an autonomous region. Why does the president push this? And this is where I have to differ with the president. The reason he's pushing this is because he believes that the MNLF and the MILF, no, if you don't give this to them, they will clash and we will have a war in Mindanao and the whole place will be unstable. But if you give it to them, he believes that they will be fine and there will be peace. But is that his only objective? He knows that if the Muslims were given this kind of preference, all other regions will ask the same. And this is where his idea of federalism might have been born. Kanya, kung bibigyan mo yung mga Muslim ng ganitong autonomy, bigyan mo na rin yung mga ibang regions para pare-pareho na silang may autonomy. Dito pumupunta yung kanilang idea of federalism. Balik tayo sa una. Ang sabi natin, baka mahusay itong sa Muslim na BOL. Baka hindi nakawin yung pera. Ano mangyayari kung hindi nangyari yung gusto nila? What about the rest of the region? We would have placed the whole country in a state of baka. Uncertainty. Uncertainty. Ang sinasabi ko lang, before all of these things, there are certain serious problems our country has had. This infrastructure, that the infrastructure is not roads and bridges, which is the, lagyan mo ng market, farm to market, that's all BS. Yan ang mga dating ekonomiya at mga ekonomista ngayon ng presidente. Ang talagang infrastructure is energy and water management. Yan ang tunay na yan. Walang aandar na trend, walang aandar na agricultural development kung wala kang energy and water management. Importante. Ano po yung water? Yung pong mga, bilangin natin yung mga ilog natin, we have about 2,500 rivers all over the country. What percentage of that are we creating dams so that these dams will generate electricity so that nakakatulong po sa ating mga lugar? What about water? Yung pong nuclear power plant dito natin sa Bataan, pwede tayo pong magkabit dyan ng tinatawag na nuclear power desalination plants. Meron na pong mga modules na dinesign ng IAEA dyan. No? And they said that they can produce one module can produce 13 million gallons of potable water from a nuclear power plant. Paano nangyayari yan? Alam niyo po, ang isang nuclear power plant, if you will allow me, ang init na generate ng nuclear power plant, sabihin natin 100% na init. Mainit na matinding init yan. Yung pong 4%, siya po yung nagpapaandar ng turbina para gumawa ng kuryente. Yung pong 96% evaporates in the air. Yung pong sinasabi natin desalination plants, you can put it up near the nuclear power plant, tapos yung 1 or 2% of that heat, put it in your desalination plants. Hihigop po ng tubig alat dyan at gagawin po niyang potable water. Potable na may inom at pangsaka. 1 unit can produce 13 million gallons of potable water a day. That whole area can accommodate up to 5 or 6 nuclear desalination plants. If we produce 50 million gallons of potable water only on the extra heat that the Bataan nuclear power plant, and push that water to the whole of Luzon, we will irrigate the whole of central Luzon all the way up to Pangasinan, no? And even Metro Manila.
with 50 million gallons of water a day, available 24/7 year-round. Ngayon po, ang hinihintay natin na tubig, rainy season. Pero if we produce it, you can just imagine the effect on food production. Ang tubig, nandyan. Ang energy, andyan din. No? This is what's going to happen. But we do not think along those lines. This is what I mean by infrastructure. Pag nailagay mo yan, ito pong mga oligarko, alisin natin sila sa public utilities. Alisin natin sila sa kuryente, at itulak natin sila sa pagtatatag ng steel plants, fertilizer plants, machine tool industry, smelting plants, at lahat pa ng kakailanganan So you're for saying industrial it's growth. more of industrialization. Agro-industrialization. Pero hindi pa rin tayo open sa nuclear power plants dito sa atin hanggang ngayon. Yung pong presidente natin nag-utos na sa ating Department of Energy. Pero yung Department of Energy po, and I accuse them of really sitting down on the President's order, kunwari po, madidelay and study and so on and so forth. Bakit po nangyayari ito? Ang suspecha ko po, ang ayaw talagang magpaandar ng nuclear power plant sa atin ay yung oligarko. Sa akin po, Dahil mababawasan sila ng kita. mababawasan sila ng kita. Yan pong nuclear power plant na yan ay pag-aari po ng gobyerno at hindi ng NAPOCOR. So it will not be part of the privatization of NAPOCOR. No. Okay, tignan natin muna ang ating mga kasama sa Pasig, Ortigas, si Cloyd Valencia. Magandang umaga po sa inyo. Tuloy kayo na may paglilingkod dyan sa mga taga-Pasig. Andito po si Professor Valdez. Good morning, Kuya. Good morning po, Yusek Butch Valdez. Ako po si Cloyd Valencia ng Ortigas Center, Pasig City. Ang question ko po, ano po ang stand ninyo ukol sa House Bill na naglalayong ibaba ang minimum age of criminal responsibility mula 15 taon hanggang 9 na taong gulang? At ano po ang mensahe nyo sa mga senador na sumusuporta po dito? Salamat po. Again, thank you for the question. Because this is very current. Sa akin pong palagay, itong mga bata, buhat po nung kanilang infancy, dinidisiplina na po natin yan. Tayo pong mga magulang, para matuto po yung bata, hindi basta-basta pag umiyak, sasaksakan mo ng dede. No? Ang gagawin natin, maski na umiiyak yan, ita-timing natin yung kanilang feeding time. So that hindi ka din po naghihirap at napapalaki mo din sila. As they grow up, you still discipline them. Di ba po? Papaluin mo kung gumagawa ng mali at tuturuan mo nung tama. As they grow up, they get a sense of what is right and what is wrong. Iyan po ang ginagawa po ng mga magulang at sinisikap nilang gawin. Ang sitwasyon po sa atin ay medyo problematic. Bakit po? Ang mga magulang, kung minsan, ang kanilang nasa isip at problema, paano nilang papakainin, paano silang kikita. At kung minsan, nakakaligtaan na nila yung tamang disiplina sa bata. Isa po pong nangyayari din, kung nasa mga squatter area ka, hindi na ikaw yung nagpapalaki ng anak mo. Ang nagpapalaki ng anak mo yung pong mga kaibigan at yung mga ibang magulang, yung mga kapitbahay. Kasi ang laki ng influence nila sa paglalaki ng bata. Sa akin pong paningin, ito pong bagong batas. Whatever their intentions were, no? Kasi ginagamit sa droga, ganyan. Ang akin pong paningin, it is a responsibility of the state to help those parents rear their children properly. Not to punish them na merong bringing down the 9 age years of old. not to punish them, but to help correct them. Bigyan po natin ng konting direksyon ang buhay.
bilang tulong po sa mga magulang. Kayang-kaya po natin bintangan yung magulang kung yung bata naging snatcher at 9 years old. Kasalanan ng mga magulang. Hindi natin po naisip na marahil kasalanan po ng Estado na yung buhay ng magulang ay mahirap. So it is still the responsibility of the state to help those parents rear those children. How does it do it? Isa sa kanilang palagay, maglalagay ng ganitong batas. No? Ang intention ba nitong mga mambabatas ay kukuha ng 9 years old at ikukulong yung bata? Yung bang talagang gusto nila as punishment? Palagay ko po hindi. No? Kung bibigyan po natin ng tamang pag-iisip, gagawa po tayo ng sistema dapat na mabibigyan natin ng disiplina at the same time matuturuan natin, ilalagay sa kanilang kaisipan what is right and what is wrong. Napakadali pong sabihin ito dahil napakadaming bata. No? Pero ang importante po ang prinsipyo. The principle by which we are doing all of this. So you're not in favor of lowering down the criminal liability age to 9 years old? What I want to see is that the lowering down to 9 years old is an intention of government to help the parents. I hope that is their intention and not just to punish the children because they are 9 years old. No? At ito po ay isang resulta ng what you call a social malay. No? It's easy to... Pero bibigyan po sila ng criminal liability na at the age of 9. Yun ang ano doon. But the criminal liability is just probably... Again, I'm rationalizing it, no? Because I don't want to think that these lawmakers are evil people that want to punish children or make them suffer. No, the criminal liability is a reason for you to detain them, so that you can so take control. Given the intention, nakita natin ba ang intention naman nila talaga okay naman yung ano nila na kumbaga sabi na, matulungan yung bansa natin na hindi nagiging biktima ng maraming criminality dahil ginagamit yung mga bata. You agree on that? Na even if you're just 9 years old, then we put that criminal liability to a 9-year-old boy or 9-year-old child and then put them sa isang kung ano man yan, basta ikaw ay pwede ka na maging isang kriminal na kagaya ng paano nagiging kriminal yung nasa tamang kaisipan na. Hindi yun nga, that's the colatilla, yung kagaya ng mga iba. Ang feeling ko po, dapat you can also give criminal liability so that the state has a right to detain you. Pag nakuha po yung bata dahil ginamit siyang runner ng isang drug pusher, no? Kukunin niyo po yung bata. When you detain that child, sa paningin po ng iba, it's a punishment. Pero sa paningin po ng Estado, gumagawa ka ng paraan para ma-protect yung batang yon na hindi siya gamitin nitong mga drugs. And put them into a corrective environment. No? You think we have the facility of a corrective environment? Well, that's the other point. No? But if that is what you have, ngayon wala tayong facility ganyan. Pero meron po tayong mga teachers, meron tayong mga social welfare workers, no? And that's what we have now, di po ba? Yung para sa DSWD sila napupunta. Pero kulang pa po siguro dahil kung gagawin mo to at dadami po yung mga batang yan na ma-detain, no? You need a special program for parang basically you agree on that? That even if you're 9 years old, then we give you criminal liability dahil nagamit ka nung mga sindikato, nagamit ka ng ginawa kang runner. So you have the criminal liability now. Iba ho kasi yung criminal liability at the age of 9. You see, the alternative to me is worse. If you don't put the child
make it the criminal liability of the child, no, then you don't have a reason to detain him. No. We are doing that now at the age of ano po. Meron Hindi nila daw ina-arrest. meron din sa DSW, hindi yung ano, Hindi pero ina-arrest. dinadala sa DSWD. But you see, yung Kasi dinadala if the doon, intention is correction, di ba? And not actually putting a criminal liability on a child. Kasi parang di ba kahit yung mga may mga siraulo eh. Yung siraulo, yung baliw, walang criminal liability yung pag napatunayang sira ang ulo niya eh. Yes. Dahil wala siyang kapasidad talaga na ano. Ngayon, yung 9 years old, hindi sira ulo, bata, maayos ang ano, pero hindi pa kumpleto yung kanyang faculties talaga. And even, but ang sinasabi nga ni Senador Tito Soto, hindi siya nagre-rely dun sa mga kung ano man studies, scientific explanations or whatever. Basta, yung mga yan ay naging ano kayo, kasangkapan kayo ng droga or ng kasamaan, ay babaan natin, gawin natin, ikaw ay 9 years old pa lang, criminal ka, pwede kang itag na criminal, and that will be something that will be on you forever of your life. not necessarily. You can repeal that law when your society has improved already. No? But the situation right now, like I said, the reverse is more problematic. You see, this is how we know that the children are being used as runners. So you agree with that, 9 years old? At that point, yes. Because that is a determination by the state. Sabi nila 9 years old. Bakit hindi 8 o bakit hindi 10? Yun ang sinabi ng Estado. Itong sa kanilang pag-aaral, yung 9 years old. Okay, so even if you are a senator now, you will vote for that? I most probably will vote for it. Okay, sa Baguio City po tayo, si Marcy Tugade, nag-10.4 ang kanila daw temperature doon. Medyo malamig. Oo. Naimbang nga bigat kada kayo amin, mga apo dyan sa Baguio City. Balot na balot. Tuloy po kayo. Nandiyan si Professor Butch Valdez. Good morning po, Kuya. Good morning, Yusek Butch Valdez. Ano po ang plano ninyo regarding sa problema sa terorismo sa ating bansa at sa ginagawa pong panggugulo ng CPP-NPA o ng mga makakaliwa? Well, yun nga po, sa atin po, biyang pagpasok po natin sa Senado, syempre, kung ano man na magagawa natin. Pero ito pong, yung tinukoy nyo po, terorismo at komunismo, dalawa lang po yan dito sa tinatawag natin enemies of the state. Kasi ang kanilang pong layunin, yung mga terorismo, lalong-lalo na yung ISIS-inspired, no? Ang kanilang layunin mag-establish ng caliphate, isa pong teritoryo na sa kanila lang, no? At sa kanilang batas at silang mamumuno. In effect, taking a territory from the Republic of the Philippines. It is katungkulan po ng isang presidente na pigilan yan kasi ang kanyang mandato, protektahan ang territory ng Republic of the Philippines. So yan po. Yung mga komunismo po, ang kanilang layunin, mag-control din ng iba-ibang areas ng ating bayan. At pag na-control nila, they can secure it and fight militarily against our own military. It is in effect parang taking territory of our country. And therefore, it is the duty of the President to try to stop that with the force of the government. And this is the Armed Forces of the Philippines. Pero having said that, palagi kong sinasabi, ang isa sa mga pinaka-fundamental problems ng bayan ay hindi po lahat ng mga terrorist groups o even drugs. No? Ang pinaka-fundamental po yung quality of life ng mamamayang Pilipino, our economic situation. Our economic situation has actually deteriorated over the years. Just to give you an idea, nung pong panahon 1985, tatandaan ko po, I was head of an accounting firm. At kinukumpara ko po dito sa mga kumikita ngayon.
The ones that are earning 25,000 pesos a month now can buy the same amount of goods that people who were earning 2,000 pesos a month in 1985 were buying. Yung pong grocery cart, sa 2,000, malalagay mo na itong goods na ito. Yung po ngayon, kung 2,000, walang aabutan yon. Kailangan 25,000 pesos ang kinikita mo para mapuno mo to. Okay. And yet, the minimum wage in 1985 was 5,000 pesos a month. In other words, yung 25,000 natin ngayon, no, is not even equivalent to the minimum wage of 20 years ago. This is what I mean, a deterioration of the quality of life. Ang economic situation po natin, ang pinaka-problema natin dito, no? Dapat tuunan ng pansin. Ang kamalian na palaging iniisip natin, mali. We must establish a environment of peace before investments will come in. I do not subscribe to that. That is hogwash. That is BS. Even with the conditions that we have now, we can start to move, no, to change the course of our economy. No? Even with the conditions of so-called instability now. So yung gusto niyo i-push dito are mga economic reforms sa ating Senado. Real economic reforms that is focused on shifting our country from a service economy, which is it is now, to a producer economy. Kasi po, nung panahon ni Corazon Aquino, dati po, patungo tayo sa producer economy. Hindi po ako namumulitika, pero ganito po. Bakit po? Nakita po natin na dinidevelop nila ang energy sector, na magkakaroon tayong base load ng geothermal, hydroelectric, tsaka nuclear. Pag meron ka po nitong base load energy generators, yung mga factories mo po, mayroon ng kakayanan na magpaandar. Binaba po natin itong direction na ito at kinonvert po natin yung bayan natin to a service economy. Ang ibig sabihin po natin, ang ipinoproduce natin na mga labor ay caregivers, nurses, culinary arts, now call center agents. Now, these are what you call service type of economy. At hindi kakayanin ang ating sitwasyon, itong mga pumapasok na labor, dito sa service companies na ito. Kinakailangan i-export natin yung tao natin sa ibang bansa. We are forced to export them because there's not enough work. But if you were a producer economy, we will be putting up more and more and more producing and factories here that will accommodate the entry of the labor. At ganyan po ang mga direksyon ng mga iba-ibang mga bayan na umuunlad. Okay, at puntahan po natin ang isang nasa Singapore. Kasama natin mga kababayan doon dahil tayo po ay may mga OFWs din. At ngayon ay meron tayo dyan mga kasama. Go ahead, Emmeline Mansilla. At tuloy kayo. Andito si Professor Bruce Bago. Good morning, Kuya. Good morning, former Undersecretary Valdez. Sa nakaraang 2 taon, nakatuon ng Pangulong Duterte sa paglaban sa mga iligal na droga, krimen at korupsyon. Ayon sa PIDEA, tumaas ang bilang ng naaresto dahil sa isinagawang operasyon laban sa droga. Kung kayo po ay mahalal, paano nyo mas mapapaigting ang pagsugpo laban sa droga? Salamat po. There's a law or oversight function. Where do you see it? It's a problem po yan pong droga is not unique to the Philippines. No?
Our whole drug problem is connected Sa iba-ibang bansa. Sa ibang bansa. Colombia, China. Right. Oh. Ang connection po niyan ay paglilipat-lipat ng mga drogang pinoproduce natin. Kanya ko sinabi ito, gusto ko lang ipalabas sa ating mga tagapakinig at tagapanood na there is another sector that we are not touching that is involved in drugs. This is the banking sector. Dahil dun sa pagbabayad at transactions. Yung pong binilan natin, kung bibilangin po natin yung mga factories dito na pigil, no? But if they were continuously operating, makikita nyo po na kung yung kanilang pinoproduce na shabu ay pumasok po dito sa atin, siguro po, sasabihin mo, kung kinoconsume natin lahat yon, sasabihin mo po siguro 25 million people o 30 million people ang gumagamit ng droga. Hindi naman po totoo yun. According to the President, ang gumagamit po ng droga sa atin, 4 million. Bakit napakalaki ng production? Saan pumupunta yung extra na pinoproduce po dati natin dito? Sabi nila, malamang na-export. So in other words, ang gusto nyo ditong silipin yung banking system natin, paano nakakapag-transact ito. So that's where you want to put legislation. Yes. Additional ipin sa batas natin sa banking. Hanapin po natin yan. Kasi kung mag-e-export ka ng shabu, hindi mo naman sasabihin shabu yan eh. Hindi po ba? Sasabihin mo nag-e-export ka ng... So nalo-launder, so money laundering pa rin Right. ang tinitingnan nyo. Ito pa ang paglabas niyan, ikaw, bankero ka, hindi mo, alam mo na shabu, no? Dahil sasabihin mo, paano naman, sobra namang garments ito, no? Na ine-export natin. Pero hindi mo na uusisain yon dahil meron kang pera na bibigay sa'yo ng mga drug industry. So, i-export yan. Pag-export po niyan, siyempre, ang pasok niyan dapat dollar. Right? The dollars can come in as investments. Papasok nila yan, let's say, kuminsan sa stock market. Parang isang lehitimong negosyo, pero ang pinanggalingan talaga ay droga. O kaya sasabihin nila, export proceeds ng furniture o kung ano man. So in other words, you believe also that the banking system is also a part ng sindikato dito? Alam mo, the drug industry ever since 100 years ago, no? Ever since the time of China, no? Ang banks that were called the medium for transacting drugs, no? Opium at that time. Dati, ang history ni Hong Kong Shanghai Bank, Boston Opium Bank, no? Banks were involved, no? And it is now different now, only it is much wider. Okay, so banking system ang sisilipin daw po dyan at mas mahigpit na batas sa pagbabangko. Sa Vietnam tayo, si Yatar Bulos. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Vietnam. Ano po may paglilingkod? Go ahead. Good morning po, Kuya, at former Yusek Valdez. Mayroon pong mga naglalabas ang larawan na nagpapakita na inimbaka ng mga sari-saring missile ng China ang mga lugar na kanilang inokupa sa West Philippine Sea. Ano po sa palagay ninyo ang maaring maging negative effect nito sa ating bansa kung igigiit nating makuha pa ang mga lugar na ito sa halip na gawin ito sa diplomasya gaya ng ginagawa ng administrasyon sa ngayon? Ito pong problema natin sa West Philippine Sea. One, we'll have to look at it on a bigger scale. The other one, ito pong problema dito sa Scarborough na na-occupy na po ng China. No? At ang pinapakita po sa atin, kanya po nakapasok ang China dito sa may shoal na ito ay dahil sa bungling of the work of the previous administration
umatras po tayo, kanya pumasok sila. Ngayon, hindi natin sila matanggal, yung Chinese. But ang problema po sa West Philippine Sea, it is a geopolitical issue. So you agree with the way the government is handling the situation now? Yes. Oh, so Yes. so you don't think that there is a need also for legislation pa para to address some of the issues here sa West Philippines? As of now, the legislation will be less effective because it will be self-serving to us. No? But more, dapat, I would advise the President that we should move towards the principles of the Treaty of Westphalia. No? So pero happy na kayo how things are going now? Hindi pa. No? How can you be happy? Because there is always a threat of a world war. Ang interest po ng Pilipinas, no, is subservient to the interest of all of humanity. So anong gusto niyo pang magawa dito ng Presidente kung sakali? Gusto ko pong ipagsama niya ang lahat ng mga bayan na may interest dito sa South China Sea. At Bansa ang you're saying. lahat ng pong mga may interest dyan. Yung pong mga Southeast Asian countries, ASEAN, ang China, dapat isama dyan. No? Ang Taiwan, dapat din isama dyan. At pag-usapan, ano ba ang pinakamagandang gawin natin dito na habang pinag-aawayan natin itong lugar na ito, magkaroon naman ng benepisyo ang ating mga populasyon. No? Yung po ang dapat. Dahil habang pinapag-awayan natin, meron pong mga proseso yan, kung hindi, mag-gera na lang tayo. Ayaw naman natin ng gera, hindi ba po? Kahit na gusto mo, hindi mo rin kaya. Hindi mo din kaya. So we have to look at the economic benefit. At pag naumpisahan po natin yan, pwede din lumago. No? At pag nagkaroon ng benefit, nalilesen ang problema about these territory problems. Okay. Isa pong gusto ko lang sabihin dito, nakafocus tayo sa South China Sea, pero conveniently, kinakalimutan natin yung Sabah. Yung Sabah po, ang laki ng ating claim dyan, kasi atin talaga yan. Kasi hanggang ngayon, yung Malaysia nagbabayad ng renta sa atin. Yan ang isang katunayan, no? Na atin yan. So you want that to also na pabigyan ng diin. And Yes. meron kayong hakbang pa dyan sa Senado kung sakali? Well, personally, that's what I'm going to be pushing for, no? Not to lose focus on this. Okay. Gusto ko lang dagdag, isa sa mga epekto nitong BOL na ito, baka makalimutan na natin yung laban natin, Claim natin for sa Sabah. Ang laki pong lugar nito, and this is really ours. No? Okay. Sa Montreal, Canada, si Joy Jimenez. Magandang umaga po sa inyo dyan. Muntik nang naging Joyce. Jimenez. Sige po, ano po may paglilingkod? Tuloy kayo. Opo. Good morning po, Kuya. Good morning. Good morning po, Kuya. Good morning, Yusek. Former Yusek Valdez. Kung kayo po ay mahalal bilang senator, lahat po ba ng kabataang Pilipino ay makaka-avail po ng libreng edukasyon mula primary hanggang tertiary at hanggang sa lahat po ng mga government, lahat po ba ng mga government schools? Salamat po. In other words, ano ang pananaw nyo sa education system natin dito sa Pilipinas? Kung kayo ay magiging senador, ano ang mga susulong ninyong mga panukala para to improve the quality of our education? Alam niyo po, when I was Undersecretary of Education, madalas kong tinatanong ang mga supervisors at mga regional heads, ano ba yung sinasabi niyong quality of education? Ano ba yung pinagsasabi natin? There must be quality education. Ang karamihan pong sagot na nakukuha ko sa kanila ay kinakailangan kapareho tayo ng ibang bansa. No? Like Singapore and so on and so forth. Sa akin pong hindi ako satisfied diyan sa ganyan direction.
ang education po natin, we know to be of quality. Pag yung mag-graduate sa educational system natin, magiging contributors to the economy of the country. Ano po ang ibig ko sabihin? We are a factory of labor. Ang dadaan po sa ating educational system must be ready, productive citizens when the time comes. So there's a need for legislation po ba para maiayos yan? We have enough laws na rin naman para dyan? I think we will have to refine it. No? Kasi which particular po? It all depends on the direction of the national objective. No? What is our national objective na dapat ibigay ng presidente na wala? It's not reiterated. All administrations never. Kung ang national objective natin magpadala ng mga tao sa ibang bansa katulad ng ating mga kaibigan dito, no? Then let's do that, say it as a national objective. And we will pattern our educational system towards that. Ang isang tinitignan nila dyan ngayon, yun yung tinatanong din nila sa itong point natin sa Canada is yung klase ng libreng edukasyon, kung makakapag-avail ba tayo ngayon hanggang kolehiyo talaga, kasi anong extent nito? Dapat. I think it is the duty. Ang isang estado may responsibilidad magbigay ng healthcare tsaka ng education sa kanilang mga citizenry, no? Hanggang kakayanin po, kinakailangan merong sector ang gobyerno na makapagbibigay ng ganitong opportunity. But more important than just the form of being able to give free education is the quality of education, the substance. Ano ba yung tinuturo natin sa mga kabataan? Ano ba yung tinuturo natin sa ating mga ang estudyante? Kung minsan, alam nyo, I will tell you about a philosopher who I do not like. No? His name is Bertrand Russell. No? Bertrand Russell po isa siyang from British. No? Nagsulat po siya. Ang sabi niya, there are 3 ways to control a society. Sabi niya, one is through the press, no? And if you control the press, no, that means you can propagandize and teach the people certain things to direct a society. No? The other, sabi niya, is through different etong ethnics fighting of conflict of people, society people. Make them fight against each other. No? Palabanan mo sila for some reason, territory or some issues. Kung minsan religious issues, no? Ang ginagamit para maglaban sila. Makokontrol mo yan dahil nag-aaway mo sila. The third, sabi niya, is by education. And in education, you have to get them at a especially tender age of 10 years old or below, and to tell them that snow is black. And this is my point. To tell them that snow is black, which means bigyan mo sila ng kasinungalingan. Bata pa, kasinungalingan na ang itinuro mo. Ang pinagbabasihan ng kanilang karunungan ay kasinungalingan. Pag tumatanda yan, sabi nila, kung meron man titindig at sasabihin ng bata, kasinungalingan yan he will be a minority. At you must ostracize that child. Itong sabi po ni Bertrand Russell. Papakita mo sa kanila na itong batang to ay hindi nila kasama. Ma-ostracize siya. No? Bakit po niya? Sabi niya, kasi pag alam ng sangkatauhan ang katotohanan, hindi mo sila makokontrol. Hindi mo maloloko. Hindi mo maloloko. So parang inaano niyo dito is we give quality to the education that we have and teach them kung ano yung talagang dapat na direksyon na puntahan natin. And based on truth.
Based on truth. I think Based on truth and not on haka-haka. No? Not on theories. To make them believe that that is the truth. Example po, let me expand a little bit more. Sasabihin nila, meron theory si Darwin na tayo po daw ay galing sa Chongo. Alam niyo po ba, mga ibang eskwela ngayon, no? Yan ang tinuturo. Na-advocate na. Kahit na yung teacher ay mukhang kabayo. Ganyan po. Isipin niyo po, kung ditong batang to lalaki, ang isip niya, ang pinanggalingan natin, hayop, o ang lolo niya, may buntot, o patalon-talon sa mga puno. Can you imagine that? No? And yet, the truth is completely the reverse. As early as 250 years before Christ, there was a guy named Eratosthenes, no, who computed the circumference of the earth, no, with nothing, just using his mind and basic geometry. No? Just using his mind. Hindi man siya umaalis noon sa Egypt. At yung kanyang computation is only 30 kilometers off today's computation of the circumference of the earth. And this idea becomes now the basis of our development in many areas. This knowledge, this truth, yan po dapat ang ating. Kanya ina-advocate ko kung sa education, it must be science-based. Ang science natin solid. Hindi itong mga theory. Ano po yung mga sinasabi natin theory? Hanggang ngayon po, yung global warming is theory, not fact. But it is made to look like fact. Marami pa rin tayong nakririnig. Sasabihin nila, laws. Meron tayong mga laws na sasabihin, all parallel lines do not meet. Totoo. All parallel lines do not meet. Narinig nyo na po yan, di ba? But what really happens is all parallel lines will not meet if the world was flat. But since the world is round, no, the parallel lines, if you extend those parallel lines, it will meet. Sabi nga ng lolo ko, within the limits of perfect elasticity, elastic deformation of any kind is directly proportional to the force producing it. Yeah. sabi galing ng lolo. Sabi ng lolo ko nung araw. Sa USA muna po tayo, si Alexandria Castillo. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ano po may paglilingkod? Tuloy kayo. Good morning po, Kuya at Mr. Valdez. Ito po ang aking tanong. Paano po makakatulong ang LaRouche political view sa current financial situation ng bansa? Ano daw? Pakiulit. LaRouche. Paano po makakatulong ang LaRouche political view sa current financial situation ng bansa? Alam niyo po, isa sa aking nasa curriculum vitae siguro, I'm the head of the Philippine LaRouche Society. LaRouche is now 96, 97 years old and is already retired just recently. But ang naririnig niyo po sa akin ay pinagbabasihan po dito sa mga movements na nakasama ako na tawag namin. It is an international movement that deals in upliftment of the quality of life of all human beings in the world, using science and culture as the basis of development of human beings. And again, itong truth. Ito pong naririnig nyo sa akin kanina, Eratosthenes. No? Ito, nanggaling po yan dito sa pag-aaral namin sa LaRouche. No? It tells us how the power of the human mind and how human beings must think for the benefit of other humans. No? Kasi po ganito, kung ano pong nadidiscover natin ang relationship natin sa buong universe, makikita po natin
na itong universe na sinasabi natin ay hindi accidental. Tayo din po dito ay hindi accidental. No? Meron pong relasyon yan. Yung relasyon na nakikita natin, how we relate to the rest of the universe, is what we call science. So kung kayo ba ay maging senador, ay pagsusulong kayo ng batas na magbabawal magturo ng ang tao ay galing sa unggoy at ang mundo ay galing sa Big Bang Theory? Kasi mangyayari naman yan, sabihin nila, magiging diktador ka, mawawala. Hindi naman po. Hindi ko naman isusulong yon, pero papaliwanagan ko po kung sa abot ng kaya ko, no, ang paningin po natin. Kasi lahat naman po tayo dapat. So there is something that we really need to change in the system of education that we have. Yes. Considering that there are teachings in the school na hindi naman naka-align dun sa ano bang dapat talagang itinuturo lang sa bata. Parang kasi nagkakaroon ng sinasabi nyo parang indoctrination Yes. Na yung indoctrination na ginagawa ko minsan is not based on facts, not even based on science, but based on theories and based on sometimes advocacy. Tsaka talagang lies. Yes. No, na parang later on, kung sino pa yung magsabi ng totoo, siya pa yung fish out of the water. Exactly. At yun po ang nangyayari sa society. Kanya ko linabas itong si Bertrand Russell. You must take them at the tender age of 10 to teach them that snow is black. Alam na po natin yon. What that means is bigyan mo ng kasinungalingan. Turuan mo ng kasinungalingan. Para hawak mo yan paglaki. And you control society. Kaya po yung aming paaralan ay tinawag namin La Verdad. The truth. The truth. So, congratulations. Wisdom based on truth. Ito po ang ating FB reaction para sa inyo. 350 ang nag-like. May nag-love na 140. May natawan 3. Hindi ko alam kung bakit. Merong nag-wow na siyam. May nalungkot na isa na pari nagtatanong bakit siya mukhang unggoy. At yung isa nagalit dahil hindi siya mukhang unggoy dahil mukha siyang kabayo. Iba-iba. Kasi di ba mga prinsipyo. Meron po kami ditong kultura bago namin pinapagpaalam, mga aming pong panauhin. Meron tayong, ang tawag nila sa atin po ngayong mga millennials ay complete me, Yusek Valdez. No? Complete me. Yan ang tawag ng mga millennials. Nakikimillennial tayo ng konti ngayon. Kaya dahil maraming boto ang millennial din, pakibasa lamang po yan at pakikumpleto po para sa ating complete me. Kapag nanalo ako sa 2019 senator elections, ipinapangako ko na magkakarevolusyon sa Senado. Parang ano yan, okay na. Maraming salamat po, Yusek. Thank you so much. Maraming salamat po. Senatorial aspirant for 2019 elections, Antonio Butch Valdez. Dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Thank you. I enjoyed it.